Sampung mga isda na kumakain ng hayop sa lupa at insekto, hindi pangkaraniwan para sa mga isda na manghuli ng mga hayop sa lupa para sa kanilang pagkain dahil sa sobrang magkaiba ang kanilang lugar. Pero minsan nangyayari ito sa kabaliktaran. Minsan ang isda ay pupunta sa lupa upang manghuli ng mga hayop sa lupa. Ang ibang isda naman na hindi kayang pumunta sa lupa ay nagde-develop ng kakaibang skills at technique para makahuli lang ng pagkain. Ang target nila yung lumilipad sa itaas ng tubig o yung mga hayop na masyadong malapit sa baybayin. Narito ang 10 isda na sobrang astig na kumakain ng hayop sa lupa. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Kaya, simulan na natin. Number 10. Giant Trevally. Sa footage na ito, makikita natin na ang giant trevallies na kumakain at naghahunting ng seabirds. Kahit nasa gitna ng hangin ay tinatalon nila ito. Ito ay nasa baybayin ng Seychelles sa South Africa. Ang giant trevally ay isang powerful predator fish mula sa mga estuaries na kanilang tirahan hanggang sa mga reefs at mga atolls. Ang hunting time nila ay nagaganap sa iba't ibang oras ng araw sa iba't ibang mga lugar na saklaw nito. At sa South Africa, ito ay pinakaaktibo sa araw, lalo na sa madaling araw at dapit hapon. Number 9. Archer fish. Ang number 8. Rainbow trout. Noong 2013, ang isang researcher ay nakakita ng isang rainbow trout na may 20 na maliliit na daga sa tiyan nito. Ipinapakita dito na ang karagdagang pananaliksik na ang rainbow trout ay kumakain din ng iba pang maliliit na mammals na sagana sa paligid ng tirahan nila. Number 7. Eel catfish. Kapag ang eel catfish ay nakakakita ng insekto, pupuntahan niya ito at iniiwan nito ang tubig at umaakyat sa lupa. Kapag malapit na ito sa insekto, itinataas nito ang harapang bahagi ng katawan at ibabaluktot ang ulo pababa patungo sa insekto. Gamit ang panga nito, hinuhuli ng eel catfish ang insekto at babalik sa tubig upang kainin at ubusin ang insekto. Number 6. Silver arowana. Ang silver arowana ay isang mabangis na hunter na matatagpuan sa tubig ng South America. Ito ay may kakayahang tumalon sa tubig upang kainin ang mga ibon, insekto at ahas mula sa mga overhanging na sanga. Napakabilis ng pagkilos na ang biktima ay nasa bibig na ng isda bago pa napagtanto ng biktima ang mangyayari. Ang mga silver arowanas ay lumalaki hanggang sa 1 meter ang haba at maaring tumalon hanggang sa 2 meter mula sa tubig. Number 5. Tiger fish. Ang tiger fish ay may iba't ibang pamamaraan sa pangangaso ng mga ibon. Isang taktika nito ang paghabol sa ibon mula sa ibabaw ng tubig bago tumalon sa itaas ng tubig upang kainin ito. Ang isa pa ay pagtago sa ilalim ng tubig at biglang pagtalon sa sandaling lumipad ang ibon. Number 4. Snakehead fish. Ang mga isda na ito ay napansin na umaalis sa tubig upang manghuli ng pagkain sa lupa. Sa Australia, nakita silang kumakain ng mga waterbird, rodent at maging mga ahas. Umaalis sa tubig ang snakehead fish at magpapalibot-libot sa lupa upang makuha ang kanilang biktima at lunukin ito ng sabay-sabay. Number 3. Mud skipper. Ang mud skipper ay iniiwan ang tubig upang maglakad sa putik sa pamamagitan ng kanyang mga palikpik. Sila ay very well adapted sa panghuli ng insekto, bulati at mas maliliit na mud skipper. Ang ilang mga species ay maaari ring maglakbay ng malayo sa tubig. Madalas silang nangangailangan ng isang mamasa-masa at maputik na kapaligiran. Number 2. European Whales catfish. Ang mga European Whales catfish sa Tarn River sa Albi, France ay nag-evolve upang kumuha ng mga kalapati sa tabi ng ilog. Ang mga researcher ay hindi sigurado kung bakit ginagawa ito ng catfish dahil hindi ito naidokumento sa mga European Whales catfish sa ibang lugar. Ang isang teorya na ang mga isda ay kumakain ng ibang species marahil kulang sa pagkain na nasa tubig, kaya napipilitan silang maghanap sa labas ng tubig. Siyempre, bago tayo magtatapos, shoutout muna kay Idol Jovermar PH. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe. Number 1. Red-bellied piranha. Sa footage na ito makikita na ang red-bellied piranha sa South America, ang mga white egret ay nasa puno sa ibabaw ng tubig. Ang mga batang egret ay hindi pa alam kung paano lumipad. Kung mahuhulog ito sa tubig ay siguradong kakainin ito ng mga red-bellied piranhas. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon mga ka-explorer.
Panoorin nyo na rin ang iba pang video sa channel na ito at i-click mo na rin ang subscribe button para maging updated ka sa mga bagong videos na siguradong mag-e-enjoy ka. Maraming salamat!